sa kabila ng katanungan ukol sa tunay na mamumuno o magiging chair sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng nangyaring reorganization sa Senate Committee kamakailan, natuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Sa naturang pagdinig, ibunyag ng 18 nagpakilalang dating Marines o mga dating sundalo na naghatid sila ng mali-maletang pera sa mga prominenteng opisyal ng gobyerno. Kabilang na rito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Vicente Soto III, Senator Erwin Tulfo at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kasama si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Base sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na nagpakilalang mga tauhan o bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nag-deliver umano sila ng bilyong-bilyong pisong kickbacks mula sa mga flood control projects na nakasilid sa mga maleta, kung saan kada maleta ay naglalaman ng humigit kumulang 48 million pesos. Sa Senate hearing sa flood control mess, isiniwalat din ho ng isa sa dating mga sundalo na si Johnny Buduan na noong 2022 naghatid sila ng 5 maleta sa Ilocos Norte na nakalaan umano para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa testigo, may mga maleta ring inihatid noong panahon ng kampanya na tinanggap umano ni Representative Sandro Marcos, habang si Zaldico naman ang kumuha ng mga litrato. Idinidiin din ng mga testigo na hinatiran din si Senator Vicente Soto III ng ilang milyong piso o 5 malalaking maleta ng pera sa isang gusali. Nangyari po ito sa May Baclaran, Parañaque noong 2024. Yan ho'y bago ang election campaign period. Kinumpirma rin ng testigong nagpakilala bilang si Bernard Gumban na 2 beses siyang nag-deliver sa bahay ni Senator Erwin Tulfo. Una ay maliit at katamtamang maleta. Ito ho'y tinatayang naglalaman ng 20 to 50 million pesos. At ang pangalawa naman ay 6 na maleta na may iba't ibang laki. Narito po ang bahagi ng naturang pagdinig kahapon. Dito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Sinong may alam nito? Dito po si So, babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ako po, details? magandang umaga po. Yes. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po. Small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Kabilang din ho yung mga pinangalan ng opisyal doon ho sa listahan ng mga pinagdeliveran o madalas umanong ka-meeting nitong si dating Representative Zaldico. Batay sa isinuwalat sa pagdinig, sina Representative Franz Castro, dating Representative Leila De Lima o dating Senator Leila De Lima at dating Representative Raul Manuel. Kasama rin sa listahan sina dating Senator Antonio Trillanes IV na binigyan umano para gastusan ang investigasyon ng International Criminal Court at isang pare na pinangalanan po nila bilang si Father Flavie Villanueva. After nun, sir, alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? siguro, sir, sa laki din ng pager po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante, bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'n. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung po. Bahagi pa rin po yan ng paglalahad ng mga dating sundalo na dumalo nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Ilan pa sa mga mambabatas na pinadalhan umano ng mali-maletang pera ay sina Representative Terry Ridon, Representative Jervil Luistro, dating Representative Arlene Brosas ng Gabriela, si Representative Benny Abante ng Manila,
Representative Zia Aluntuadjong, Representative Jose Alvarez ng Palawan. Makikita po ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras na ito. Kasama rin po dito si dating Representative Ace Barbers, si Representative Joel Chua, dating Representative Dan Fernandez at Representative Janet Garin, kasama si dating Representative Stella Kimbo. Sa kabilang banda naman, hinamon ng Palasyo Malacanang ang mga nag-aakusa na magpakita muna ng matibay na ebidensya at dokumento bago magbitiw o magbitaw ng mga pahayag laban ho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging tugon naman po ito ng Palasyo sa pamagitan ni Palace Officer o Press Officer Claire Castro. Kasunod po ng naging testimonya pa rin nitong mga dating sundalo. Sa naturang hearing, nagpakilala nga ho mga kabombo ang mga dating sundalo na nagtatrabaho kay dating Representative Zaldico at ibinintang na naghatid sila ng mga maleta na naglalaman daw ng pera sa tirahan ng Pangulo doon sa may Paway, sa may Ilocos Norte. Binigyang diin pa ng Palasyo na ang mga ganitong uri ng walang basehang alegasyon ay posibleng may ibang motibo upang magdulot lamang ng kaguluhan sa pamahalaan. Tinawag din po ng Palasyo ang mga nag-aakusa na mga obstructionist o mga destabilizer. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.